O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Ito ang ating bida. Isang vampira na naglilinis ng bathhouse na tirahan din niya. Siya si Renmara na daig pa ang kinis ng mukha ng paborito mong banda ng K-pop stars ng South Korea. Paborito niya si Rahito dahil mabait ito sa kanya. At ang totoo nang minsang namamatay na siya sa gutom at sa init ng araw, ay ang batang Rahito ang tumulong sa kanya para maligtas. Magiliw din ang pamilya ni Rahito kay Renmara kasama na ang tatay nitong si Haruhiko. Sa hapagkainan ay muling tinanong ng lolo kung ilang taon na si Renmara. At sinabi ng vampira na 450 years old na siya. Kaya naisip tuloy ni Haruhiko na marami na siyang nagalaw na mga chicks. Pero inawat ni Tamao ang asawa para manahimik. Bago matulog ay nagpasalamat si Rahito kay Renmara at pangiti-ngiti lang ang vampira. Pero nang nakatulog na si Rahito ay ipinakitang takam na pala si Renmara sa kanyang inosente at virgin na dugo. Pero nagpigil siya at nang dumating si Tamao ay umalis si Renmara. Nang papunta ng school si Rahito ay may babae siyang nabunggo kahit hindi siya kamote rider. Pero imbes na magalit ay natawa pa ang babae dahil nakakita ng gwapo. Pero kung pangit ay tulfo agad. Pag uwi ni Rahito ay agad niyang pinuntahan ang walang damit na natutulog na Renmara. Inakala ni Renmara kung nabuli si Rahito. Pero nagulat siya nang sabihin ng bata na na-inlove ito sa isang babae. Naalala ni Renmara nang tinulungan siya ng batang Rahito. Isa daw kasi siyang vampirang umiinom lang ng dugo ng isang 18-year-old na virgin dahil mas masarap ito kaysa sa dugo ng many akis na hindi na virgin. Kaya sa isip ay hindi papayag si Renmara na mahulog ang itlog ni Rahito sa sinumang babae. Sinabi nitong gagawin niya ang lahat para tulungan si Rahito sa crush na babae. Ngunit ang totoo ay hinihintay lang pala ni Renmara na maging 18 years old si Rahito bago niya ito patusin. Lokong bakla ito. Mas masarap daw ang virgin kaya nang naliligo ang lolo, anak at apo, ay pinabisto ni Renmara na na-inlove ang apo sa isang chicks. Sa isip kasi ni Renmara ay mawawalan ng gana si Rahito na magkagusto kapag nalaman ng ama. Pero imbes na magalit ay sinabi pa ng lolo at ama na dapat gumamit si Rahito ng balon. Kaya nainis na tumayo si Renmara at pinagalitan si Haruhiko na huwag konsintihin ang anak sa pag-chicks. Nang natakot lang ang lolo saka natigilan si Renmara na sinabi pa kay Rahito na malaki ang respeto sa mga virgin na lalaki. Pero galit na rin na tumayo at umalis si Rahito. Kalaunan ay kinatok ni Renmara si Rahito para humingi ng tawad. Pinagbuksan siya ni Rahito at humingi ito ng advice kung anong gagawin para mapansin ng crush na babae. Aksidente namang nasabi ni Renmara na patayin niya, pero natigilan din nang makitang nagulat si Rahito. Sa kanya sinabing masahein ng babae sa likod at leeg. Nagtanong si Rahito tungkol sa first love story ni Renmara. Kaya nagbalik tanaw ang vampira at ipinakita noong kasama niya ang dating boss na si Nobunaga. Nang nasusunog na ang bahay ni Nobunaga ay nagtanggal ito ng damit at nagpakagat ito kay Renmara. Kaya sarap na uminom naman ang loko pero magkasabay niyang naramdaman ang sarap at sakit dahil sa pagkamatay ng mahal niyang master. Sinabi ni Rahito na hindi siya makatulog dahil sa kakaisip kay Aoi. At ipinakita pa nito ang itinagong nakuha na panyo ng babae nang magbanggaan sila kahapon. Kinuha ni Renmara ang panyo at inamoy. Kaya nag-react si Rahito na inagaw ito. Nagpaalam na si Renmara kay Rahito saka lumabas at nag-ala Batman na nakatayo sa ilalim ng buwan. Naghahunting daw siya ng mga masasama para inumin. Saka din hinuli ang isang lalaki sa isang gilid at mabilis na ininom ang dugo. Pero hindi daw masarap ang lasa nito dahil masamang tao. Sinundan niya ang amoy ni Aoi na crush ni Rahito. At kinatok ang bintana ng babae na binuksan naman ito. Nakita siya ng babae na nakabitin pabaliktad at nagpakilala siyang vampira. Amoy masarap daw ito pero hindi makain ni Renmara dahil may protection spell ang bawat bahay. Nagtanong si Renmara kung na-inlove na ba ang babae. Pero hindi niya inasahan ang sagot ng babae na hindi pa. May kakayahan daw si Renmara na basahin ang utak ng isang tao. Kaya ipinaalala nito kay Aoi ang batang nakabanggaan niya isang umaga. Naalala naman ni Aoi si Rahito. Ngunit sinabi niyang hindi siya in love dito kahit magaan ang loob sa lalaki. Kaya hindi naniniwala si Renmara pero ramdam niyang totoo ang sinabi ni Aoi. Inilarawan ni bakla si Rahito na maganda ang katawan, perpekto ang ngipin at malambot ang lips na pangkis. Kaya dapat itong magustuhan ni Aoi. Saka bigla siyang natigil dahil iba yung lumabas sa bunganga niya. Nagsalita ang nanay ni Aoi kaya ito napalingon. Pero nang tignan niya si vampira ay wala na ito. Hindi nakatulog ng araw na iyon si Renmara dahil nag-aalala itong baka maisip nga ni Aoi na pogi si Rahito at baka ma-inlove pa ito. Tinignan niya ang panahon at swerte daw niya dahil maulap at walang araw.
Kaya nag-sunblock ang ating bida para daw lumabas. Saka din siya naglakad sa gitnang araw na makapal ang damit at nakapayong. Sa paaralan ay hindi matanggal-tanggal ang mata ni Rahito kay Aoy. Habang naglalakad si Aoy pauwi ay naalala niya ang vampira. Nasa likod na pala niya ang vampira, pero dumating si Rahito kaya nagtago ang vampira. Nag-usap sina Rahito at Aoy at ibinalik ng lalaki ang panyo sa babae. Hindi alam ng lalaki kung anong sasabihin kaya ang babae na ang nagtawag sa kanya para maupo sa ilalim ng puno. At patuloy pa rin silang pinapanood ni Renmara sa gilid. May mga dumating na siga na kumukha ni Alfred sa Ghost Fighter pero black ang buhok. Basta na lang nilang sinipa si Rahito dahil naiinggit. Pinag-aapakan pa nila ang kawawang crush ng bakla. Dahil sa napapanood ay alam na daw ni Renmara kung sino ang gagawing juice drink mamayang gabi. Binalak din ng mga siga na hawakan si Aoy, kaya sinigawan sila ni Rahito na bugbugin na siya huwag lang aanhin si Aoy. Kaya mas nabakla si Renmara dahil sa kabaitan niya. Naiyak ito dahil alam niyang crybaby si Rahito ngunit naging matapang ito sa oras na iyon. Dahil ayaw ma-principal's office ay tumigil din ang mga siga. At sinabi ng mga ito na lagot si Rahito kung magsusumbong ito. Agad namang nilapitan ni Aoy si Rahito at dinamayan sabay pahid ng panyong kay babalik lang ng lalaki. Sinundan ni Renmara ang mga siga na sinusubukang man-iron ng vending machine. Naglagay ng barya si Renmara at bumili ng inumin. Pero tinabig ito ng mga walang modo na pinagbalingan din siya. Ngunit hinawakan niya ang kamay ng isang siga at piniga. Kaya nagulat itong nasaktan. Sinabi ng lalaki na magsusumbong sila sa boss na si Franken. Kaya na-excite daw si Renmara na gusto ding makakita ng Frankenstein. Pag-alis ng mga lalaki ay nagpasalamat si Renmara sa maasim na tomato juice dahil napakalma siya nito at naiwasang pumatay. Samantalang nakita naman ng siga ang kamay na nag-bulge dahil sa lakas ni Renmara. Habang nagbabantay ng bathhouse ay dumating si Rahito para magpaturo kay Renmara kung paano mag-message kay Aoy. Dahil sa nangyari ay nagpalitan ng mga ito ng phone number. Pero galitang nakasimangot na Renmara dahil hindi siya pabor dito. Biglang dumating din si Aoy na namukan si Renmara at tinawag pa itong vampira. At dinig na dinig din ito ni Rahito na nabosesan si Aoy. Kaya masaya ang dalawang bata at sinabi pa ni Rahito na tagapagbantay ng kanilang bathhouse si Renmara. Ayaw mabisto ni Renmara na isang vampira kaya nagkunwari siyang iba yung nakita ni Aoy. At walang vampira kundi imahinasyon lang ito. Kaya naligtas siya sa muntik ng pagkakabisto at pumasok na si Aoy. Habang nagtatanggal ng damit ang dalawa sa magkaibang kwarto ay tinitignan sila ni Renmara sa gitna. Sa isip niya ay ayaw niya ang mga babae dahil masyadong malambot ang mga ito kapag kinakagat at masyadong matamis ang kanilang dugo para sa kanya. At mas gusto niya ang mga lalaking 18 years old dahil perpekto sila sa kanyang panlasa, sabay labas ng dila ang bakla. Bago umalis ay humingi ng tawad si Aoy dahil napagkamalan niyang vampira si Renmara. Saka din ito umalis na agad pinagsarahan ni bakla ng pinto. Paglabas naman ni Rahito ay nagtanong kung umalis na ang crush. Kaya sinagot ng bakla na kanina pa ito umalis. Aalis din sana si Rahito pero pinigilan siya ni Renmara na nakipagkwentuhan para hindi nito maabutan si Aoy sa labas. Samantala ay nalaman ng boss ng mga siga na nasaktan ang mga loko-loko nitong mga tuta. Sinabi ng boss na Ken na kalaban na niya kung sino man ang nanakit sa mga tauhan niya sabay sira ng pader. Inutusan ng tatay si Rahito para bumili ng gamot dahil masakit ang likod nito. Pero pinaalalahanan na mag-ingat din ito dahil nagkaroon ng balita na may mga siraulo sa daan. Muling naghunting ng maiinom na dugo si Renmara dahil nauuhaw na naman ito. Wala daw siyang naiinom na sapat na dugo para mapawi ang uhaw niya. Hindi katulad noong panahon ng mga samurai na malaya siyang pumapatay ng mga kalaban niya saka din iniinom. Habang naglalakad pa uwi si Aoy ay naramdaman niyang may sumusunod. Inakala niya kung ito yung vampira. Pero isa lang palang matandang panot na exhibitionist na ipinakita ang Tweety Bird. Kaya nawalan tuloy ng malay ang non-virgin ang mata na Aoy. Hahawakan sana ng panot ang walang malay na Aoy. Pero nagsalita si Renmara na nasa tabi at napalingon ng exhibitionist. Dahil nakita nito ang cape ni Renmara ay inakala niyang katulad din niya ito. Agad na binuhat ni Renmara ang katawan ni Aoy at ipinagilid. Saka din mabilis na iniuntog ang panot sa matigas na pader kaya nawalan ito ng malay. Aalis na sana si Renmara dala ang panot nang magising si Aoy at nagtanong kung niligtas siya nito. Dahil sa amoy ng dugo sabay nagugutom pa si Renmara ay natatakam siya kay Aoy. Saka sinabi pa ni Aoy na naalala ang tanong ng vampira ng isang gabi kung na-inlove na siya. At sinabi ng babae na oo. Hinawakan ni Renmara ang balikat ni Aoy at kakagatin na sana ito para inumin ang dugo. Samantalang sa isip ni Aoy ay sa vampira pala ang kanyang kina-inlovean.
Ngunit natigilan sila nang dumaan bigla si Rahito na tinawag ang pangalan ni Aoy at inakalang naghahalikan sila at nagselos. Kaya agad nagpaliwanag si Aoy na iniligtas daw siya ni Renmara sa weirdo na panotang ulo. Saka lang kumalma si Rahito. Hinuli ng pulis ang exhibitionist at pag-alis nila ay naging sapat na ang tomato juice para mapakalma ang pakiramdam ni Renmara. Hinatid ni na Renmara at Rahito si Aoy sa tahanan ng babae. Sinabi ni Rahito na kung may kailangan ay pwede siyang kontakin ng babae. Saka din nagpaalam ang dalawa. Sa isip ni Aoy ay alam nitong vampira si Renmara pero hindi niya alam kung alam ito ni Rahito. Sa daan ay naisip ni Renmara na muntik na siyang mahuli ni Rahito na iniinom ang dugo ni Aoy. Muntik nang bumagsak ang matagal niyang masamang plano kay Rahito. Ramdam niya ang kakaibang pakikitungo ni Rahito sa kanya. At kinumpronta nga siya ni Rahito at sinabing alam niyang tinitignan ni Renmara si Aoy. Akala ni Renmara kung mabibisto na ang bloodlust niya kay Aoy. Pero nagulat siya ng pagkamala ng bata na in love din siya kay Aoy. Nagseselos lang pala ito sa kanya. Naintindihan daw ni Rahito na noong lihim na binisita ni Renmara si Aoy para pigilan sana ang pagkakaibigan nila ay nahulog si Renmara sa babae. Saka sinabi ni Rahito na magkaribal na sila ni Renmara saka ito tumakbo. Kaya muling nasarapan sa excitement ang vampira dahil nagbibinata na talaga ang nais nitong tikman na Rahito. Katulad daw ito ng tender, juicy at young beef na perfect meat. Paggising ni Renmara isang hapon, ay kinantsawan siya ni Haruhiko dahil para sa kanya ay isa talaga itong vampira dahil sa gabi nagigising. Pero nagtanong si Haruhiko kay Renmara kung paano siya naging vampira. At naikwento ni Renmara ang nakaraan noong isa pa siyang samurai na bakla. Isang gabi ay nakakita siya ng isang European blondie na vampira. Tumakbo siyang parang natalong manok panabong. Pero nahuli siya at ginawang zesto juice ang leeg na sinipsip ang kanyang katas sabay inject ng rabies ng vampira. Kaya paggising niya ay may pangil na siya. Dahil dito ay naiiyak sa tawa si Haruhiko na na-entertain sa inakalang biro lang. Nag-alala si Renmara nang wala pa si Rahito samantalang late na. Kaya agad siyang nagpaalam sa mga magulang para hanapin ang nilulutong pagkain dahil ayaw niyang malagyan itong tattoo at piercing sa katawan. Samantala sa base ng mga siga ay kasama nila ang bagong miyembro ng gang na kamukha ni Rahito. Nagpalagay ito ng bagong tusok sa tenga at naging isa na daw siga. Naroon din ang boss nilang si Ken na may malaki ding thumbtack sa tenga. Pero sinabi nitong ayaw ng tato dahil nakakadumi lang ng katawan. Dumating ang humahangos na Renmara at nagtanong kung naroon si Rahito. Pero paglingon ng kamukha nito ay taghihiyawat pala na tinubuan ng mukha at isa lang background character na nakahanda ng mapunta sa reincarnation world. Namukan si Renmara ng siga na nasaktan ng kamay at nagsumbong ito kay Ken. Aalis na sana ang vampira pero sinabi ni Ken na hindi siya pakakawalan dahil sa pananakit sa boy nito. Agresibong lumapit si Ken kay Renmara at naghanda para manuntok. Pero hindi naman nagpakita ng takot si Renmara na kinalkula pa sa utak na kaya niyang pabagsakin ang 5 kaharap sa loob lang ng 3 segundo. Biglang sumuntok si Ken na nilagan niya. Saka pa ito humabol-habol ng uppercut at ilan pang mga suntok. Pero nilagan pa rin ito ni Renmara na alam na daw kung ano si Ken. Dahil hindi makatama at pumoposisyon pa ng boxing si Renmara ay mas lalong galit na umatake si Ken. Agresibo itong nag-charge at tumalon para sana matuhad ang ulo ni Renmara. Ngunit umilag lang ang bakla at sinabing tumpak talaga na isa pang virgin boy si Ken sabay titig sa manoy nito. Kaya napadila sa lips at excited na pinisil-pisil pa ni bakla ang muscles ng sumuntok na Ken. Binalak pang sumuntok ni Ken, pero sinipa na siya ni Renmara kaya siya naitapon at naiiyak sa sakit na bumagsak sa lupa. Nais ipaghigantay ni Ken ang mga bata nito. Ngunit sinabi ni Renmara na sila ang naunang nambuli sa kanya. Kaya napagtanto ni Ken na siya pala ang bad guy doon. Dahil nabisto ay nagtakbuhan na palayo ang mga extra na siga. Dahil natalo ni Renmara si Ken ay sinabi ni Ken na gustong maging tauhan ni Renmara habang buhay. Kaya naisip ng vampira na pag-aari na niya ito at pwede na niyang tikman lalo na at malapit na rin itong maging 18. Pero naisip niyang mag-concentrate siya kay Rahito. Biglang dumaan si Rahito na galing ng supermarket store. Nakita ni Renmara ang binili nitong libro na may tips kung paano magpahulog ng mga babae. Kaya alam niyang iniisip pala siya ni Rahito sa mga nakaraang araw at nagsaya ulit sa isip ang bakla. Para kasi sa kanya ay walang binatbat ang kainosente ni Mona Lisa sa mas perpekto at inosenteng Rahito. Para mawala ang selos ni Rahito ay sinabi ni Renmara na ilabas ni Rahito ang litrato ni Aoy at apak-apakan niya ito. Pero sumagot si Rahito na hindi na daw kailangan basta panigan niya ito sa pag-ibig kay Aoy. Pero oo na hindi ang sagot ni Renmara. Nakaisip ng paraan si Renmara para maiwasang malapitan ng mga babae si Rahito.
Kaya inutusan niya ang nagpakilalang Ken kay Rahito na bantayan si Rahito at bugbugin ang sino mang lumapit dito. Sumama si Ken sa bahay ni Rahito at sarap na sarap ito sa luto ni Tamao. Masaya din siyang tinanggap ni Haruhiko at Rahito na sinabing kahit gabi-gabi pa siyang makikain doon. Ipinaliwanag kasi ni Ken na unang pagkakataon niya iyong kumain kasama ng isang pamilya na maraming mga lalaki. Nakita ni Ken na hindi luto ang karne na kinakain ni Renmara kaya nasabi nitong baka monster ang tiyan nang hindi niya alam na vampira. Sa isip ni Renmara ay walang lasa ang mga ito dahil dugo lang ang masarap sa kanya. Nagpakilala si Ken sa lolo na Fransken, kaya natakot ang lolo na may vampira na nga ay mayroon pang Frankenstein na pumasok ng bahay niya. Baka sinusundo na daw siya. Tanging si Renmara lang ang hindi masaya sa pagdating ni Ken sa kanila kaya sinabi niyang umuwi na ito. Pero sinabi ni Ken na hindi siya uuwi sa gabing iyon dahil nagpaalam na sa kapatid at nanay. Kaya sinabi ni Haruhiko na maligo sila sa bathhouse nila at magkwentuhan ng hubad. Kaya excited din si Ken para dito. Nagpunta nga sila ng bathhouse at tuwang-tuwa si Rahito dahil sa mga muscles ni Ken. At kahit na naiinis sa isip si Renmara ay masaya siyang tinitignan ang dalawang binatilyo na balak niyang kainin. At pagtayo pa niya ay nakita nilang naging siga na si Junjun dahil sa kakatingin sa kanila ni Renmara kaya napahiya ang bakla. Sa higaan ay katabi ni Renmara ang dalawang pogi. Kaya kailangan daw niya ng mag-ingat dahil baka pareho niyang higupin ang dalawa. Sinabi ni Ken na mag-sumo wrestling daw sila. Pero ayaw ng dalawa dahil baka magising yung natutulog sa baba. Kaya sinabi na lang ni Renmara na mag-arm wrestling sila. Mabilis lang na tinalo ng vampira si Tutoy. Kaya nais namang pumalit ni Ken na sinabing hindi pa siya natalo sa larong iyon. Hinamon niya si Renmara na magpustahan sila. Kapag nanalo si Ken ay opisyal na magiging brothers na sila ni Renmara at magkagatan sila ang kamay at mag-inuman ng dugo bilang kontrata. Kapag si Renmara naman ang manalo ay babantayan ni Ken si Rihiko kahit sa paaralan nito. Nagpalakasan ang dalawa at walang hirap na tinalo ng vampira yung siga. Habang natutulog ay kinuha na ng picture ni Renmara ang tulog na Rihiko at dinagdag sa koleksyon nito. Kinabukasan habang papunta ng school ay nagtanong si Ken kung nasaan si Renmara. Kaya ipinaliwanag ni Rahito na natutulog ito sa araw at gising sa gabi. Magkasama silang nagpayong sa iisang payong patungo ng school. Kaya kinantsawan sila ng mga siga na tauhan ni Ken. Pero nagulat ang mga ito nang makitang ito pala sina Rahito at Ken. Lumapit si Ken at inagaw ang payong ng isa na hindi makapalag dahil walang kaya. At sinabihan ng dating mga katropa na huwag na nilang sasaktan si Rahito kung ayaw nilang mabugbog. Kaya nagtakbuhan ang mga ito na nabahagang buntot. Hindi nila alam na pinagmamasdan pala sila ni Renmara na nagtatago sa gilid dahil nasasaktan sa sikat ng araw. Uuwi na sana siya nang makita ang dumating na Aoy. Inaasahan niyang magagalit si Ken sa babae kapag lalapit kay Rahito. Pero nagulat siyang nanlumo nang biglang tawagin ni Aoy si Ken na kuya. Nagkwentuhan pa ang mga ito tungkol kay Rahito na bagong kaibigan ni Ken. Masayang nagkalapit ang tatlo. At sinabi ni Ken na magiging brothers na talaga sila kapag nag-asawa sina Rahito at Aoy. Kinuha pang bigla ni Ken ang payong ni Aoy para daw magpayong silang dalawa sa iisang payong ni Rahito. Kaya pinayungan naman agad ng lalaki ang crush nito. Sa isip ni Ken ay masisiyahan si Renmara sa pagbabantay niya kay Rahito. Bago umalis ay inutusan pa niya ang babae huwag hahayaan ng ibang mga babae na malapitan si Rahito. Ngunit hindi nila alam na malungkot at basang-basa sa ulan ang nagmamatsyag sa kanila na Renmara. Nang dalawa na lang sila sa ilalim ng payong ay nagtanong si Aoy kung totoo bang vampira si Renmara. Kaya pabiro naman na sinabi ni Rahito na 450 years na si Renmara. At alam na ito ng buong pamilya nila. Kaya seryosong nagugulat si Aoy na naiisip pa ring may gusto sa kanya si Renmara pero hindi niya pinapaalam kay Rahito. Sa kabilang kalsada ay malungkot namang naglalakad si Renmara, nang makasalubong niya ang isang lalaking nakadamit ng puti na namukan siya. Agad itong naglabas ng baril at tinutukan siya dahil isa pala itong vampire hunter. Ipinakita ang nakaraan 10 taon na ang nakalipas ng isang vampire hunter ang binabaril si Renmara. Nahulog ang vampira at nasaktan kaya ito tumakas. Hindi kilala ni Renmara ang kaharap kaya nagpakilala itong si Umataro Sakamoto na isang guro. Alam ni Renmara na karamihang vampire hunter ay yung mga kamag-anak ng mga nabiktima nila. May mga dumating na mag-aaral kaya naagaw ang atensyon ni Umataro. At paglingon niya ay wala na si Renmara. Kaya sinamahan na niya ang mga estudyante papunta ng paaralan habang naiisip na baka isang estudyante niya ang binabantayan ni Renmara. Sa classroom habang nagtuturo si Umataro ay naalala niya ng pinatay ni Renmara ang ninuno niyang si Ryoma Sakamoto.
At during break time habang nag-uusap si Rahito at Aoy ay narinig ng guro ang nasabi ni Rahito na vampira nitong bathhouse caretaker. Kaya nainteresado siya at lumapit para sana magtanong. Kaso ay biglang pumasok si Ken na siga at nagtanong kung anong kailangan ni Umataro. Nasabi din kasi ni Ken na kailangan niyang protektahan si Rahito dahil ito ang utos ng boss niyang si Renmara. Natigil lang si Ken nang sinabi ni Aoy at Rahito na isang teacher doon si Umataro. Lumabas ng classroom si Umataro. Pero sa labas ay sumilip siya at inisip na baka nakontrol na ni Renmara si Ken at baka isa din itong vampira. Sikat kasi si Ken bilang problem child at maton sa school. Pero hindi niya makita ang koneksyon kay Renmara na bathhouse keeper. Ipinatawag ni Umataro sina Aoy at Rahito. At pagpasok ng dalawa ay kunwari natapon ni Umataro ang hawak nitong baso ng kape sa paa ni Rahito. Saka mabilis niyang hinawakan, kinilatis at inamoy-amoy ang paa ni Rahito. Hanggang mapagtanto niyang normal na tao lang ito. Kunwari din napupulutin sana niya ang nabasag na baso at bigla siyang nasugat. Saka ipinakita ang dugo sa harap ni Aoy malapit sa mukha nito. At nakita niyang walang reaksyon sa kanilang dalawa at walang pagbabago. Kaya naisip niyang hindi vampira ang mga kaharap. Nagtanong ang dalawa kung bakit sila ipinatawag. Kaya nagdahilan si Umataro na gusto daw niyang magpunta ng bathhouse ni Rahito dahil narinig niyang matagal ng negosyo ito ng pamilya niya. Masaya naman si Rahito na excited pang sinabi na mayroon din silang bathhouse keeper na nagngangalang Renmara. Kaya nakumpirma ni Umataro ang target na nagtatago pala sa public bathhouse. Pasimpleng nagtanong din si Umataro tungkol sa kwento ni Rahito na vampira. At sumagot naman ang walang malay na bata na ito si Renmara. Hindi na nakapagrason si Aoy na hindi niya kilala si Renmara. Pero sinabi nitong karakter lang ni Renmara ang pag-arte na vampira. Sinabi pa kasi ni Rahito ang mga kwento ni Renmara sa kanila tungkol sa panahon ng mga samurai. Kaya mas kumpirmado sa isip ni Umataro na ang Renmara na kilala ni Rahito ang parehong Renmara na hinahanap niya. Samantala ay nag-iisip si Renmara sa kwarto nito nang marinig ang masayang pagtawa ni Rahito. Pumasok siya sa sala para makisalo. Pero nagulat siya dahil kasama na pala ng pamilya si Umataro na nagpakilalang teacher na nag-home visit. Aalis sana si Renmara pero sinabi ni Umataro na maupo ito dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Kaya naupo nga ang vampira sa harap ni Umataro. Naghanda ng barilang vampire hunter samantalang hinanda naman ng vampira ang matulis nitong kuko. Sinabi bigla ni Umataro na vampira si Renmara. Pero imbes na matakot ay natawa pa ang mag-asawang magulang ni Rahito. Sinabi nilang matagal na nilang alam. Ipinilit ni Umataro na totoong vampira si Renmara pero tumayo na rin si Haruhiko na ipinagtanggol si Renmara. Inagaw pa nito ang baril ni Umataro na sinabing pangit ang hitsura. Pero muling binawi ito ng vampire hunter na sinabing magpunta sila sa likod niya para hindi inumin ni Renmara ang dugo nila. Pero biglang umakbay sa kanya si Renmara at sinabi sa pamilya na ang totoo ay magkakilala sila ni Umataro. 10 years na ang nakalipas pero sineryoso daw ni Umataro ang biro niya noon. Bago nagpaalam ay sinabi ni Umataro na poprotektahan niya si Rahito. Saka din sila lumabas. Nang sila na lang ay tinutukan ni Umataro ng baril si Renmara at nagtanong kung nakailan na ito ng pinatay na tao sa loob ng 10 taon. Mabilis siyang tinutukan ng matatalim na kuko ni Renmara sa leeg. Pero kasabay din na natutukan din siya ng tusok na may lason para sa mga vampira. Natigil ulit ang laban nila nang lumabas si Rahito dala ang bag ng guro na naiwan nito. Kaya napilitang magpaalam si Umataro paalis. Saka niyakap naman ni Renmara si Rahito na sinabi ding poprotektahan ang bata na nagtataka. Nang makatulog na ang lahat ay nagpunta ng bathhouse si Renmara para maglinis. Ngunit naramdaman niya agad na may tao at naroon nga si Umataro na hinihintay siya. Sinabi nitong miss na kasi siya agad kaya bumalik agad sabay tutok ng baril. Pero inawat siya ni Renmara na sinabing mahalaga ang reputasyon ng bathhouse. Ibinaba ni Umataro ang baril at sinabing nagbago na daw si Renmara mula sa pagiging maninira at kinukuha lahat ng gusto. Pero nakangisi na sinabi ni Renmara na walang nagbago sa kanya. Dahil 3 taon lang ang hinihintay niya para inumin ang dugo ni Rahito at kunin din ang pagmamayari ng bathhouse. Muling galit na umatake si Umataro gamit ang may lason na pantusok. Ngunit nakaiwas si Renmara at si Umataro pa ang nasugat ng kuko sa mukha. Sa kanilasahan pa ang dugo ng vampire hunter at may nalaman. Naalala ni Umataro nang makita ang vampira na kinagat at sinipsip ang leeg ng isang tao. Kaya mula noon ay naging vampire hunter na siya. Sa isang iglap ay nalapitan ni Renmara si Umataro. Ngunit tinapunan ito ni Umataro ng mga lalagyan ng tubig at binalak sugatan ng lason. Pero nakailag ang vampira at naibalibag pa si Umataro.
Sinabi ni Renmaro na papatayin na si Umataro sabay balak na kagatin sa leeg. Ngunit niyakap siya ng mahigpit at nilock ni Umataro kaya akala niya kung patay na siya. Pero biglang nagladlad ang vampire hunter na sinabing nababakla din siya kay Renmaro at nais ding makagat sa leeg. Walang hiya na pasubo ako sa pag-recap nito. Sinabi ni Umataro na 10 years ago nang sundan niya si Renmaro ay nakita niya ang pagsipsip nito sa isang lalaki. At feeling ni Umataro ay gusto din niyang maramdaman iyon dahil isa rin pala ito masuchest. Alam daw niyang hindi pagpatay kay Renmaro ang misyon niya, kundi ay magpakagat dito para maramdaman ang sakit ang mapunta sa langit. Sabay tigas ng tag-uro ang bakla. Pero nagtanong ang vampira kung bakit may baril siya. Kaya ipinaliwanag ni Umataro na nagseselos siya kay Rahito dahil dapat ang dugo lang niya ang sipsipin ni Renmaro. Nang malasahan pala ni Renmaro yung dugo niya ay lasang dugo ng virgin na bakla. Pero hindi na niya nasabi dahil inatake siya ni Umataro. Kiniliti ni Renmaro si Umataro para makawala. At sinabing hindi na pala siya nagugutom. Kaya biglang naghubad si Umataro at sinabing ginawa niya ang lahat para maging pure para kay Renmaro. Hindi siya nagbisyo ng alak at sigarilyo. At hindi rin siya nag-chicks kahit inaaya na siya para maging kaakit-akit daw siya kay Renmaro. Nagkwento pa siya ng malungkot na nakaraan kung paano siya naghirap na mahanap si Renmaro. Ipinipilit ni Umataro na higupin na siya ni Renmaro. Pero hindi daw type ng vampira yung ipinipilit yung dugo sa kanya. Kaya sinubukan pang ma-reverse psychology ni Umataro si Renmaro na huwag inumin ang dugo niya. Pero alam na ito ng vampira. Biglang nagbukas ang ilaw at pumasok si Rahito. At nakita nitong maganda ang mga muscles sa katawan ni Umataro na kanyang hinangaan. Kaya nagtanggal din daw ng damit si Renmaro para ipakita ang muscles. Pero napaisip sila na hubad silang pareho na nakita ni Rahito kaya alam na this. Pero biglang sinabi ni Rahito na baka sabay daw silang maliligo. Kaya nagtanggal din ito ng damit para makisabay na maligo. Dahil dito ay nagalit ang tag-uro ni Renmaro na mahal daw niya si Rahito. Kaya na friendzone naman si Umataro na umasa lang. Sa bathhouse ay nagseselo si Umataro dahil si Rahito ang apple of the eyes ni Renmaro. Nagtanong siya kung bakit pinatay ni Renmaro ang ninuno niyang si Ryoma. Pero ipinaliwanag ni Renmaro na hindi siya ang pumatay. Naging spy daw siya ng isang malakas na grupo na Shinsengumi para manmanan ang bahay ni Ryoma. Pero dahil maganda ang layunin ni Ryoma ay napalapit siya dito at nahulog ang bakla. Kaya hindi na niya inasampang tikman ang dugo nito. Kaso ay inatake sila ng iba pang miyembro ng Shinsengumi clan kasama ng isang malakas na captain kaya nag-aagaw buhay si Ryoma na inabutan ni Renmaro. Pero ininom niya pa rin ang dugo nito dahil sinabi ni Ryoma. Wala daw kasing sarap ang dugo ng minamahal ng mga vampira. Kaya biglang sinabi ni Rahito na kahit anong oras ay pwedeng inumin ni Renmaro ang dugo niya. Kaya na-excite naman si Renmaro na gusto na ito ngayon din. Pero nagbibiro lang pala si Rahito na tumayo at nagpaalam dahil tapos ng maligo. Nang sila na lang ay sinabi ni Umataro na dahil isa siyang guro at vampire hunter ay babantayan pa rin niya si Rahito. Pero sa isip ay ginagawa niya iyon dahil alam niyang kapag tapos nang nainom ni Renmaro ang dugo ni Rahito ay hindi na niya ito makikita pa. At gusto niyang siya ang dapat sipsipin ni Renmaro. Sinabi ni Renmaro na hindi pagkain ang pagtingin kay Umataro, kundi ay isa na itong tae. Nakwento ni Rahito ang lahat ng nangyari kina Aoi at Ken. Kaya huwag daw saktan ni Ken si Umataro. Hindi nila alam na nasa gilid lang pala si Umataro na nakikinig sa kanila. Sinabi ni Ken na dapat maligo silang lahat sa bathtub kasama din si Aoi. Pero si Renmaro ang na-imagine ni Aoi na kasama sa bathtub. Kaya nag-blush ito at tumakbo paalis. Sa isip ni Umataro ay baka kinagat ni Renmaro si Ken ng gabing makitulog ito sa bahay nila at isa na din itong bagong uri ng vampira na naglalakad sa ilalim ng araw. Nang wala na sina Aoi at Rahito ay tinawag ni Ken si Umataro sa rooftop para mag-usap. Pero sa rooftop ay naghanda si Ken para sa laban. Umatake siya ng malakas na suntok. Pero nakailag si Umataro sabay tusok ng vampire killer na blade. Nasaktan si Ken pero hindi nasunog kaya napagtanto ni Umataro na hindi ito vampira. Nasuntok si Umataro pero nagawa nitong mahuli ang kamay ni Ken at nagtanong kung anong relasyon nila ni Renmaro. Kaya sinabi ni Ken na brother at arms sila. Nagtanong naman si Ken at sinagot ni Umataro na mas malalim pa ang relasyon nila ni Renmaro. Nagtanggal ng damit si Ken saka nakipagpalakasan kay Umataro habang nagdadaldal na magiging bayaw niya si Rahito kapag nagpakasal silang dalawa. Natatalo si Umataro na napaluhod. Pero naisip na hindi naintindihan ni Ken ang nais niya. Akala ni Ken kung pinipigilan niyang magkatuluyan sina Aoi at Rahito. Pero ito pala ang gusto ni Umataro para hindi mabigyan ng tsansa si Renmaro na maseduce si Rahito.
At kapag naging heartbroken ito ay pagkakataon na niya para magpapansin. Kaya tumayo siya at sinabi kay Ken na magtulungan sila para maging romantic ang relasyon ni Aoi at Rahito. Ayaw sanang maniwala ni Ken pero sinabi ni Umataro na inutusan din siya ni Renmara para gawin ito. Kaya naniwala naman ang malaki ang muscle na walang utak. At masaya pa silang nagtawanan na gumawa ng plano para may kasal sina Aoi at Rahito. Kaya nagulat sina Aoi at Rahito nang pareho silang makatanggap ng message mula kay Ken na pupunta daw sila sa bathhouse bukas. Nagkita nga silang tatlo kinabukasan para sabay maligo at masaya si Rahito. Sa bathhouse ay nadismaya si Aoi dahil hindi si Renmara ang nagbabantay sa front desk kundi ay ang lolo ni Rahito. Magkasama namang pumasok sina Rahito at Ken. At nagulat si Rahito nang dumating din bigla si Umataro. Nag-usap daw sina Ken at Umataro na parang nagulat doon. Pero ang totoo ay nag-usap na pala ang mga ito sa rooftop ng paaralan at binalak talaga nilang mapag-date sina Aoi at Rahito. May ginawa din silang script kaya sa bathhouse ay naging parang artista ang dalawa na pinag-usapan ang nararamdaman ni Rahito para kay Aoi. Naramdaman naman ni Vampira Bakla na hindi mapakali si Rahito. Kaya mabilis siyang sumilip sa bathhouse at nakita sina Ken at Umitaro na pinagitnaan si Rahito. Naamoy niyang may balak ang dalawa sa pinapalaki niyang pagkain kaya agad siyang umalis dala ang panggatong. Naghihintay sina Ken at Umataro kung mag-first move si Rahito kay Aoi. Pero nasaktan sila sa init ng tubig kaya sila tumayo. Sinilaban pala ni Renmara yung hot bath kaya nainitan ang mga matanda. Akala ni Renmara kung panalo na siya pero biglang pumasok din yung tatay ni Rahito na sulsul sa anak. Saka pa inimbitahan sina Ken at Umitaro sa hapagkainan kaya hindi masaya si Renmara. Sarap na sarap sa pagkain ang lahat dahil sa curry. Maliban lang kay Rahito na hindi ginalaw ang pagkain. Naalala ng tatay at nina Umataro at Ken na in love talaga si Rahito na hindi makakain. Kaya nagsenyasan sila ng lihim lalo na at magkatabi sina Aoi at Rahito. Kaso ay biglang dumating si Renmara na umupo sa gitna nila kaya lihim na kinilig si Aoi. Tinawag ni Umataro si Renmara sa tabi niya pero ayaw ng vampira. At sinabi pa ni Renmara na ihahatid na nito pauwi si Aoi. Kaya nag-react ang tatay, si Ken at Umataro na doon muna si Aoi. Sa isip ng tatlong pro Aoi at Rahito ay umalis na muna si Renmara para mapagbigyan ang dalawang bata. Pero hindi pumayag si Renmara na tumayo at mas lalong tinawag si Aoi para ihatid pa uwi. Sasama sana si Rahito pero sinabi ni Renmara na samahan niya ang mga bulog. Excited naman na sasama si Aoi kay Renmara. Pero biglang tayo ng tatay, si Ken at Umataro at inaya ang lahat na maglaro muna ng card game. Nagpalusot pa si Renmara na ang mga matanda lang ang maglaro. Pero kinalabit siya ni Rahito at sinabing pati siya ay manatili para makipag-card game. Kaya masaya ulit si Junjun ni Bakla at pumayag itong sumali ng isang round lang. Sinabi ni Ken na ang matatalo daw ay aaminin kung sino ang crush na kina-excite ng tatay. Sa isip ni Renmara ay hindi papayag na matalo kahit isa kina Aoi at Rahito. Samantalang sa isip ni Ken at Umataro ay target nilang matalo si Rahito para mapaamin na si Aoi ang gusto. Habang naglalaro ng card ay gusto namang matalo ni Aoi si Renmara para malaman kung sino ang crush. Dahil magkakasabwat sina Ken at Umataro ay nagsesenyasan ang mga ito kung anong dapat bunutin ng kasama. Kaya napanganga na lang si Renmara. Pagkaraan pa ay panalo na sina Umataro, Ken, Aoi at Renmara. At tanging sina Haruhiko at Rahito na lang ang natitirang naglalaro. At sa huli ay si Haruhiko ang natalo kaya bagsak ang plano ni Ken at Umataro. Dahil late na daw ay sinabi ni Haruhiko na matulog na silang lahat doon. Magkakatabi daw ang lahat ng mga lalaki sa kwarto ni Rahito. Samantalang matutulog si Aoi sa kwarto ni Renmara kaya excited ang babae. Sa kwarto ay hindi makatulog si Renmara dahil tatlong virgin ang kasama nito na pwede niyang patusin kahit anong oras. Hindi na siya makatiis at nais na niyang tikman kahit kaunti lang si Rahito. Pero bigla siyang kinalabit ni Umataro na nagtanong kung nauuhaw na si Renmara dahil pwede daw siya habang hubad na. Pero tumayo si Renmara at sinabing magiging Batman muna. Nagpunta siya sa kwarto kung saan tulog si Aoi at nagpalit ng damit bilang vampira. Saka naghunting ng mga extra at ininom ang dugo nila. Pagbalik niya sa kwarto ay nakita niyang gising na si Aoi na hindi daw makatulog. Dahil ayaw ni Renmara na makita sila ni Rahito doon ay dinala niya si Aoi palabas. Naupo sila sa bubong ng isang bahay at doon ay nagtanong si Aoi kung nasubukan na bang na-in-love ni Renmara. Sa isip ni Renmara ay baka nais magpatulong ni Aoi para mapalapit kay Rahito. Kaya nagkwento si Bakla na na-in-love siya sa nag-iisang tao na virgin at aanihin niya ito pagkatapos ng 3 taon. Sa isip naman ni Aoi ay inakala niyang siya iyon dahil virgin siya at magiging 18 years old din siya pagkatapos ng 3 taon at pwede nang maging barbecue.
Kaya excited ang lokong babae. Ibinalik ni Renmara ang tanong na sinagot naman ni Aoy na in love din pero hindi pa pwede. Kaya naiinis si Renmara na inakalang si Rahito ang crush ni Aoy. Matinding karibal daw niya ang babae sa pakikipag-unahan sa virginity ni Rahito. Sa rooftop ay binugbog ni Ken ang isang extra na inakalang action star ang role niya. Pero punching bag pala kaya bagsak itong duguan ng mukha. Dumating bigla ang grupo ng K-pop Powerpuff Girls na grupo ni Kaoru. Natatakot si Ken kay Kaoru dahil ito daw ang big boss na grupo ng mga siga na babae sa paaralan. Pinapaalis siya ng mga ito dahil hindi daw si Ken ang boss ng top floor na iyon. Inakala ng isang babae na nanginginig sa galit si Ken pero sa isip ng lalaki ay nanginginig siya sa takot. Dumating din si Rahito na dala ang pinabili ni Ken na Chucky Choco Drink. At mabilis itong ininom ni Ken. Naging si Rahito ang tampulan ng tukso ng mga kasama ni Kaoru. Pero baliwala lang kay Rahito na nag-offer pa ng band-aid nang makita ang marka ng dugo sa damit ni Kaoru. Pinagtatawanan siya ng ibang mga babae dahil para daw siyang elementary. Sinabi ni Kaoru na wala siyang sugat at nadumihan lang ng dugo ng iba ang damit niya. Kaya nag-offer ulit ng panyo ang bida na muling pinagtawanan ng ibang mga babae dahil hindi daw normal iyon sa high school nila. Pero wala sa sarili na kinuha ito ni Kaoru na nag-blush ang mukha habang tinitignan sina Ken at Rahito paalis. Nax, may bagong karibal si bakla. Ipinakita ang nakalipas ni Kaoru na hindi niya gusto ang mga lalaki dahil bastos sila at ang gusto lang sa kanya ay yung kuweba niyang tinatago. Higit sa lahat ay yung tatay niyang lasenggo ang pinakaiinisan niyang lalaki dahil binubugbog nito ang kanyang ina. Kaso ay ibang-iba daw si Rahito nang makita niya ito dahil ang gwapo nito at cute ang lips na tulad ng isang ball ng ginto. At kilig to the bones ang babae na hindi pinahalata sa mga kasamang siga. Nakita nila ang pangalan ni Rahito sa panyo at ang pangalan ng backhouse nila. Kaya nahanapan din nila ang backhouse na dahil malaki ay naisip ni Kaoru na lupa siya at langit ang lalaki. Nakita nilang nagtatrabaho si Rahito na nagbubuhat ng panggatong kasama ni Renmara. Nagpapansin bigla si Kaoru kay Rahito na nakita naman ng tutoy. Naalala nito ang warning ni Ken na mag-ingat sa mga babaeng ito kaya nagtago siya kay Renmara. Nagtanong ang bakla kung bakit. Pero napasigaw ang ibang mga babae dahil pogi daw si Renmara. Sinabi bigla ng mga ito na kaibigan daw nila si Rahito kahit nabully naman sila kay Rahito. Saka hinihingi pa ang phone number ni Renmara. Ipinakita naman ni Kaoru ang panyo ni Rahito kaya lumapit ang bida na tutoy. Kaya nakyutan si Kaoru na parang tuta daw si Rahito na lumapit. Pasiga pa na matapang daw si Kaoru sa pagbalik ng panyo ni Rahito. Pero sa isip ay kilig na kilig itong kausap ang bida. Dahil naroon na daw sila ay inaya sila ni Rahito na maligo. Pero galit na sinabi ng iba na gusto lang daw manilip ni Rahito. Saka pinagtatalakan siya ng kunwaring galit na Kaoru pero deep inside ay laglag na ang panty nito. Naiinis naman si Renmara dahil pinapakitaan ng hindi maganda ni Kaoru si Rahito. Saka nagsumbong pa na parang bata si Rahito sa kanya. Dahil nakulitan na sa mga babae ay ginamit ni Renmara ang vampire pheromones nito para makapag-hipnotismo sa mga babae. Nang makuha niya ang atensyon ng mga babae ay inutusan niya ang mga ito na umuwi na kaya nag-alisan naman ang tatlo. Nang sinabihan din niya si Kaoru na kahit bisitahin na lang sa bahay nito kung gusto, ay nagulat siya nang sabihin ni Kaoru na ayaw niya ng matanda at kalbo. Kaya nang mag-isa na lang siya ay naisip niyang pwedeng balakid si Kaoru sa kanya. Nag-text siya kay Ken na natutulog sa classroom. Inutusan niya si Ken na pigilan daw si Kaoru na malapitan si Rahito. Kaya umalis nga siya ng classroom kahit naroon ang teacher nila. Hinahanap niya si Kaoru para labanan. Pero biglang nagsalita ito sa likod niya at kung ano-ano ang pinagsasabi ng babae laban sa sigang lalaki. Kaya nasasaktan naman daw si Ken dahil kahinaan niya ang murahin ng mga babae. Sinabi ni Ken na huwag sasaktan ni Kaoru si Rahito dahil brother-in-arms sila. Nagtanong lang naman si Kaoru kung may crush bang babae si Rahito. Pero sa paningin ni Ken ay mukha itong family breaker na balakid kay Aoy at Rahito. Nang malaman ni Renmara na hindi tagumpay si Ken ay napilitan siyang tawagan si Umataro. Excited naman si Umataro na akala kung nais na siyang inumin ni Renmara. Saka kumakain pa ng lunch ang weirdo sa loob ng Cub-Eta. Pero dinerecho na ni Renmara na kailangan niya ang tulong ni Umataro bilang isang guro dahil binubuli na ni Kaoru si Rahito. Kaya sinabi ni Umataro na gagawin ang makakaya saka binabaan siya ni Renmara. Nilapitan ni Umataro ang grupo ni Kaoru para sana kausapin. Pero crush din siya ng tatlong sophisticated na babae na tinanggal pa ang glasses ng guro. Para sa kanila ay mukha daw itong sikat na Korean star. Pero para kay Kaoru ay mukha itong may masamang balak kaya iniwan niya muna ang mga kasama.
Nang makita niya si Rahito ay muling bumilis ang tibok ng puso ni Kauro na tinawag ang lalaki. Nagulat si Rahito na sinabi ang last name ni Kauro pero pagalit na sinabi ng babae na tawagin siya sa first name. Dahil nasabi ni Rahito na naisip nito si Kauro ay mas lalong masaya ang babae. Muling tinawag ni Rahito si Kauro na maligo sa bathhouse nila pero galit na nagmura-mura ulit si Kauro. Ngunit sa loob-loob nito ay masayang-masaya siya sa pag-imbita ni Rahito. Saka nag-live na video sina Ken at Umataro na pinakita kay Renmara. Kaya galit ulit ang bakla sa inakalang bully ni Rahito. Pag-uwi ni Kauro ay diretso siya sa mga laruan nitong stuffed toys. Saka iniisip niyang si Rahito ang niyayakap at feeling niya ay in love na siya. Ngunit natapos ang moment niya nang biglang pumasok ang tatay niya na sinampal siyang muli saka kinuha ang pera niya sa wallet. Saka din umalis ang walang silbing tatay. Kaya daw pala nagmi-makeup si Kauro para itago ang pasadulot ng pananakit ng tatay. Nag-text siya sa mga kaibigan para makitulog at welcome naman siya. Binuksan niya ang bintana paalis pero gulat na gulat siya nang makita ang nakabitin na Renmara. Namuka nito agad ni Kauro. Kanina pa daw naroon ang vampira at narinig lahat ng usapan nila. Inakala ni Kauro kung naaawa ito sa kanya pero naroon daw ang vampira para inumin ang dugo niya. Ganun pa man ay hindi natakot si Kauro na pinilit itabi si Renmara. Saka din lumabas ng bahay. Pero naiinis si Kauro nang walang tigil siyang sinusundan ni Renmara at nagtanong. Sa isip ni Kauro ay stalker si Renmara dahil tinawag pa siya nito sa walang gaanong tao. Nasa ganun silang sitwasyon nang nakarating na ang tatay ni Kauro mula sa pagbisyo. Inakala nitong boyfriend ni Kauro si Renmara lalo na nang sabihin ni Renmara na marami siyang pera. Kaya na-interest ang tatay na tinawag si Renmara at Kauro sa loob ng bahay kaya malaya nang makakapasok ng bahay si Renmara. Masaya si Renmara dahil sa isip ay iinumin niya ang dugo ng pamilya ng bully ni Rahito.